Naging siksik sa aktibidad ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa na rito ang pangunguna niya sa ilang inspeksyon para sa pagbubukas ng klase sa ilalim ng Brigada Eskwela. Yan ang report ni Kenneth Pasyente. Mas pinalakas pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapataas ng antas ng relasyon ng Pilipinas at Vietnam tungo sa Enhanced Strategic Partnership kasabay ng pagbisita ni Vietnamese President To Lam. Pinagtibay ng dalawang bansa ang mas malalim na kooperasyon sa larangan ng seguridad, kalakalan, pamumuhunan, teknolohiya, turismo at edukasyon. Pinangunahan din niya ang inspeksyon sa paghahanda para sa pagbubukas ng klase sa ilalim ng Brigada Eskwela sa Navotas City. Sinuri niya ang mga programang nakatuon sa pagpapatupad ng kalidad na pagkatuto, kabilang ang aral program ng Department of Education na nakapagpababa sa bilang ng mga struggling learners sa bansa. Binisita rin ng Pangulo ang mga Batang Maynila Presidential Scholars at nangakong palalawakin ang Bawat Bayan Makikinabang program na magbibigay ng tulong pinansyal sa mga estudyanteng nangangailangan. Sa larangan naman ng agham at teknolohiya, pinangunahan ng Pangulo ang pagpupulong ng Philippine Space Council kung saan inaprubahan ang mga programang magpapalakas sa kakayahan ng bansa sa satellite development, telecommunications at paggamit ng space technology para sa disaster response at environmental monitoring. Sa infrastruktura, personal na ininspeksyon ng Pangulo ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway sa Samar. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng dekalidad na konstruksyon upang mapabilis ang biyahe, mapabuti ang konektibidad at mapalakas ang ekonomiya sa rehiyon. Patuloy din ang diplomatic relations ng administrasyon matapos tanggapin ng Pangulo ang mga bagong ambassador mula Peru at Order of Malta upang higit pang mapalawak ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Sa gitna naman ng mga usaping pampolitika, nanawagan ng punong ehekutibo sa mga senador na ipagpatuloy ang kanilang trabaho at tutukan ang mahalagang isyung kinakaharap ng bansa, kabilang ang sitwasyon sa sektor ng enerhiya. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.